Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. At sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya, at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Naasan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga pariseyo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ng ganyang patotoo." Sumagot si Jesus, "Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggagaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggagalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humahatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin." Siya itinanong nila, "Naasan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo, sa may lalagyan ng mga alay. Ngulit walang nangahas na humili sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Muling sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako, ngulit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinabing, "Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ngunit ako ay hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako ay ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." "Sino ka nga ba talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ako ay ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siyang sinasabi ko. At kasama ko ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kaikalulugod-lugod niya." Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo,
kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang buhay, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ng aking turo. Ang ginakita ko sa aking ama ang siyang sinasaki ko sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama ang siyang namang ginagawa ninyo." Sumagot sina, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin ninyo sana ang ginawa niya. Sinasabi ko lamang ang katotohanan na narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas, iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggagaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Di ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang aking turo? Ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang pwedeng magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo ay hindi mula sa Diyos." Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo?" Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngulit ako'y nilalapastangan ninyo. Ako'y hindi naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siyang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutumpad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon ay natitiyak na naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngumit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutumpad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ng mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutumpad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong ama na si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita niya nga ito at siya'y nagalak. Dahil dito, ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." Nagdampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo.